makinig mga kapatid. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ang buhay ng tao ay punong-puno po ng hiwaga o mystery. Maraming tao maraming nagaganap at nangyayari sa kanyang buhay. Minsan hindi niya maintindihan. Minsan ay punong-puno po siya ng pagdadalawang pag-iisip. Hindi niya maunawaan yung mga nagaganap sa kanyang buhay. Pero matapos po niyang ma-overcome ang kanyang mga pinagdaanang difficulties situation, doon lang niya nauunawaan, kaya pala nangyari at inalaw ng Diyos yung bagay na yon dahil may mas magandang plano ang Diyos sa buhay niya. Even po ang Bible ay punong-puno po ng hiwaga. Kapag nagbasa po tayo ng Biblia, kapag hindi talaga tayo pinatnubayan ng banal na Espiritu, ay mahihirapan kang intindihin at unawain ang Biblia. Sapagkat marami pong nakatala sa Biblia na hindi mo halos maunawaan. Hindi mo halos makuha kung ano yung content ng iyong binabasa. Sapagkat sasabihin ko po sa inyo, ang Biblia po ay punong-puno ng hiwaga o mystery. At sa umaga pong ito, yan po yung pamagat ng ating pong topic, the mystery, ang hiwaga. Nais ko po kayong turuan ngayon mula po sa banal na kasulatan na makita po natin ang hiwaga, ang isang part sa Bible na makikita po natin yung misteryo. At ano ba yung nakatago na mensahe ng Diyos dito po sa passage na ito? Nais ko po kayong dalhin doon sa Book of Job, chapter 12, verse 22. Job, chapter 12, verse 22, pinakamalalim na hiwagay kanyang inihahayag. Pusikit na kadilimay na papalitan ng liwanag. Kaya makikita po natin gaano man kalalim ang hiwaga na ating pong mararanasan. Even sa ating buhay, even po sa banal na kasulatan, meron Diyos na maghahayag at magpapaunawa sa atin. Gaano man kadilim ang minsan tinatahak ng bawat isang tao, pero ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng kaliwanagan upang makapagpatuloy tayong tumahak sa landas na ating patutunguhan. Yan po ang sinabi ng Job, chapter 12, verse 22. Okay, dadalhin ko po kayo sa isang passage sa Bible, doon sa unang-unang book ng Biblia, ang Book of Genesis. Ito yung pinakamatanda na book sa Bible, ang Book of Genesis. Narito po ang kwento, dito po nasulat kung papaanong nilikha ng Diyos ang lahat ng nakikita po natin sa ibabaw ng lupa. Ang dagat, ang mga hayop sa ipapawid, mga ibon, ang mga nilikha niya sa ilalim ng dagat, narito po sa aklat po ng Genesis nakatala. At dito rin ko po kayo dadalhin sa aklat ng Genesis ang isang kwento na may nakatagong hiwaga. Ito po yung kwento patungkol sa saserdote na walang iba kundi po si Melchizedek, na siya po'y hari ng Salem, kataas-taasang saserdote ng Diyos. Pero ito pong si Melchizedek, siya lang po yung tanging nakatala ang pangalan sa Bible, pero wala pong history kung saan nagmula, kung kaninong lahi nagmula. Wala po siyang history. Walang genealogy ang kanya pong pagkakakilanlan. Wala pong pinagmulan at hindi alam kung kailan po namatay. Kaya dito pa lang po ay meron na pong hiwaga ang pagkakabanggit sa pagkatao po ni Melchizedek ng kanya pong salubungin
ang lingkod ng Diyos na si Abraham, matapos pagtagumpayin ng Diyos, galing po sa labanan. Sapagkat ang kwento po dito, mga kapatid, ito pong si Abraham ay meron pong pamangkin na si Lot. At yung pong kanyang pamangkin na si Lot ay nakatira po doon sa Sodom and Gomorrah. That time, ang Sodom and Gomorrah ay isang syudad na nakapatagan na napakaunlad. Ito po ay kumbaga po sa ating panahon ay ito po ay city. Kumbaga po sa Amerika ay New York. Kumbaga po sa Pilipinas, ito po yung Manila. Ang pinakasentro ng bansa natin, ang Manila. At during that time, ito pong tinitirhan ni Lot ay ang Sodoma at Gomorrah. Nandun po siya, isang lugar na kung saan napakaunlad, pero ang lugar na yon ay ang mga tao po ay namumuhay sa kasalanan. Kaya ang Diyos po ay nagalit. Dahil sa sobrang kasamaan, namumuhay sa kalaswaan ng mga tao during that time sa lugar na yon. At nandoon po si Lot. Sinunog po ng Diyos ang lugar na yon. Nagpaulan siya ng apoy ng asupre. At ang nakaligtas lang po ay ang kanyang pamangkin na si Lot. At nung makaligtas po si Lot, ito po ay magkasama sila ng kanyang amain na si Abraham, sobra po silang pinagpala ng Diyos. Lumaki po ng lumaki yung kabuhayan nila, yung mga ari-arian nila, yung kanilang mga alipin ay dumami ng dumami, sobra silang pinagpala ng Diyos. At dumating po ang panahon na hindi na po nagkakasundo ang mga pastol na kanilang mga tupa, mga baka nag-aaway na po sapagkat sa lawak po na nasasakop ng mga pastulan. Kaya sabi po ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot, tingnan niyo po ang sabi po ni Abraham, pamangkin na Lot, nag-aaway na ang ating mga tauhan. Hindi dapat ito mangyari sapagkat tayo ay magkamag-anak. Ganito ang gawin natin. Pumili ka ng lugar na gusto mo at doon ka sa lugar na yon. At yung hindi mo mapipili, yun yung akin. Kaya ang pinili po ni Lot ay lugar ng kapatagan. At ang natira po kay Abraham ay lugar ng mabundok burol. At dumating po ang time, ito pong si Lot ay kinidnap. Kinidnap po ng mga hari na walang takot sa Diyos. At 5 hari po yun, kinidnap siya. Yung 5 haring ito, meron po silang nilusob ng mga 4 na kaharian. Kinuha po lahat ng kayamanan ng 4 na hari at kinuha po ng 5 haring iyon. Pagkatapos kinidnap po si Lot. Nang malaman po ni Abraham na ang kanyang pamangkin na si Lot ay kinidnap nung 5 hari na yon, nanalangin po si Abraham sa Diyos na makapangyarihan. Sabi niya sa kanyang Diyos, patnubayan mo po ako, Yahweh. Ang aking pamangkin ay aking pong kukunin sa mga hari na kumuha sa kanya upang aking iligtas. Humingi siya ng tulong sa Diyos at pagkatapos noon, pumili siya ng 218 mga tauhan na kalalakihan. Ito lang po ang kanyang kasama, 218 kalalakihan upang makibaka sa libo-libo na 5 hari na merong libo-libo mga tauhan para kunin uli ang kanyang pamangkin na si Lot. At nagtagumpay po si Abraham. Kaya dito po natin makikita na kapag tayo po'y sinasamahan ng Diyos, kahit gaano katindi ang laban ng buhay, kinakaharap sa buhay, kapag kasama natin ang Diyos, tayo po ay magtatagumpay. Nagtagumpay po si Abraham. Nakuha po niya yung kanyang pamangkin. At ito pa po ang nangyari. Lahat ng mga nakulimbat nung 5 haring ito, mula sa 4 na hari na kinuha nila lahat ng kayamanan, ginto, ari-arian, mga tupa, mga hayop, mga trigo, at buhat pa po doon sa 5 hari. Bali 9 na hari po yun. Napakalaking kayamanan. Nakuha po lahat yun ni Abraham.
dahil tinalo po nila ang 5 hari kasamang mga tauhan dahil sa tulong ng Diyos. Ito po ang sabi sa Genesis chapter 14 verse 17 to 20. Nung daladala na po ni Abraham ang kanyang pamangkin na kanya pong nabawi sa mga kumidnap, kasama po ang napakalaking kayamanan. Sabi po sa Genesis chapter 14 verse 17 to 20, sa pagbabalik ni Abram, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Sabe. Tinatawag din kapatagan ng hari. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasan Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalaing ka nawa Abram ng Diyos, ng kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Okay, tingnan niyo po mga kapatid. Ito pong si Melchizedek ay binanggit sa book of Genesis chapter 14 ang Diyos. Saserdote na ibig sabihin, siya po ay high priest. Saserdote ng Diyos. Sinalubong po niya si Abraham buhat po sa tagumpay sa labanan. At ang kanya pong dalang regalo kay Abraham mula po sa labanan ay tinapay at alak. Siya po ay isang high priest. Pero hindi niyo po ba naitatanong, bakit binigyan niya ng tinapay at alak si Abraham? Ito po ang malaking hiwaga at isa sa malaking question during that time. Bakit tinapay at alak ang kanyang ibinigay kay Abraham? Listen carefully. Doon po sa alak, baka mag-isip kayo, o pwede palang irigalo ng saserdote ang alak. Ipaliwanag ko po sa inyo, baka ma-misinterpret po ninyo. Yung alak po sa lumang tipan, yan po'y nagmumula sa katas ng purong ubas. Piniperment. Kinakatas lang po yan, pagkatapos inilalagay po sa mga parang tapayan, at yun po ay isinisil at yun po ay piniperment ng halos kung ilang taon, pinatatapang. Kaya po yun ay purong-puro, wala pong halong kemikal. Kaya po yung pong purong katas ng alak ay kapag iniinom po yun, na yun po ay na-ferment, yun po ay nakabubuti sa katawan. Malayo-malayo po sa mga alak po ngayon na nabibili, na 40% alcohol content, 70% alcohol content, meron pang 75% alcohol content, or 80% halos alcohol na po yung alak. Kaya po kapag ito po ang ininom mo ngayon, lalo't wala kang kinakain at inupos mo halos kahit 1/4 lang nung bote ng alak na yon, tiyak yung bituka mo masusunog, mabubutas. Maluluto ang iyong mga internal organ sapagkat halos alcohol na po yung alak ngayon. Tako niyo po mga kapatid. Kaya nga po yung mga red wine na meron pong 9% alcohol content or 11% alcohol content, yung red wine po ay yan po ay ini-endorse pa ng mga doktor. Yung po may mga problema sa puso na parang nagbabara, ay kanila pa po yan na ini-endorse na uminom ka ng red wine sapagkat makabubuti yan sa mga ugat sa puso mo. Yan po ay ina-advise pa naman sapagkat yung pong red wine ay napakababa lang ng alcohol content. Kaya po mga kapatid, baka po mamaya maglaro sa isip nyo po, pwede palang panregalo yung alak. Baka po mamaya bumili kayo ng Emperador o Alfonso at
Tapos sabi ni pastor, high priest pa nga yung nagdala kay Abraham . O kaya nililinaw ko po sa inyo mga kapatid. Kasi delikado, baka mamaya ako pa ang masisi sa bandang huli. Turo ni pastor yan, narinig ko . Diba? Kaya po hindi po, kasi napakataas po ng alcohol content ng mga alak na yan. Pero ito pong alak na ito na binigay ni Melchizedek ay galing sa purong katas ng ubas. Okay. Unang tanong, bakit tinapay at alak ang ibinigay ni Melchizedek kay Abraham? Mamaya po masasagot yan. Huwag kayong bibitaw lang. Makinig kayong mabuti. Ngayon, ikalawang tanong, sino ba si Melchizedek? Siya po ay alamin natin kung sino si Melchizedek. Sa New Testament na po natin basahin sapagkat merong pong nakatala sa New Testament. In the book of Hebrews chapter 7 verse 1 to 3. Sino ba si Melchizedek? Ito po ang sinasabi sa Hebrews chapter 7 verse 1 to 3. Itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salem, na sa ibang salita ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa kanyang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailan paman. Doon pa lang po ay may hiwaga na. Si Melchizedek, maliwanag pong binanggit ng book of Hebrew, chapter 7, beginning verse 1 up to 3, siya po'y saserdote magpakailan paman. At siya din po ay tinawag na hari ng kapayapaan. Walang natala kung saan sa galing. Walang natala kung kailan siya namatay. Dito lang po natala ang kanyang pangalan sa Genesis at sa book of Hebrew. Ngayon, tingnan niyo po. Sa Hebrew chapter 7 verse 20 to 21, the same book, tingnan niyo po yung binabanggit dito, patungkol sa ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi sumumpa ng gawin saserdote ang iba. Ngunit sumumpa siya ng gawin niyang saserdote si Jesus. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago. Ikaw ay saserdote magpakailan paman. Pansinin niyo po, si Melchizedek na wala pong history na natala kung saan siya galing. Walang history kung kailan siya namatay. Walang angkan na pinagmulan. Pero siya po ay binabanggit saserdote magpakailan paman. Ito pong Hebrew chapter 7 verse 20 to 21, binabanggit po dito, si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ay saserdote magpakailan paman. Dito po ay meron na pong hiwaga. Kung inyo pong mauunawaan, meron na pong hiwaga na lumalabas. Si Melchizedek ay wala pong natala kung saan galing angkan, kung kailan namatay. Bigla na lang lumitaw. Pero siya po ay itinuring na hari ng kapayapaan. King of Peace. Saserdote magpakailan paman. Pero dito po sa Hebrew chapter 7 verse 20 to 21, ang ating Panginoon ay saserdote magpakailan paman. Kaya doon pa lang po ay meron na pong hiwaga. Kung ating pong pag-aaralan, may hiwaga na po na nagaganap. Old Testament, napakatandang record sa Genesis at dito po sa New Testament. Pero kung ating pong pag-aaralan, mayroon pong comparison. Okay, tuloy po natin. Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan sa Hebrew 5:6, sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote
magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Yan po ang sabi po sa Hebrew chapter 5 verse 6. Tinutukoy na po dyan ang Panginoon at minention ang pagkasaserdote ni Melchizedek. Kaya dyan po ay meron pong lumalabas na hiwaga. Sino itong si Melchizedek na hindi inexplain, walang paliwanag, walang history kung saan ang kanang galing, bigla na lang lumitaw sa panahon ni Abraham na siya'y binanggit na saserdote magpakailan paman. Yung saserdote magpakailan paman, yan ay taguri sa ating Panginoong Hesukristo. Tuloy po natin. Sa awit 110 verse 4, si Yahweh ay may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. So makikita po natin, ito po ay sinasabi para sa ating Panginoon, pero lagi pong minimension ang pangalan ni Melchizedek. Kaya alam ko po ngayon na meron na po kayong naglalaro sa inyong isip, sino ba talaga si Melchizedek? Napakahiwaga nga. Bakit bigla siyang lumitaw? At siya ay idiniklara na saserdote magpakailan paman. King of Peace. Si Jesus Christ po sa Book of Revelation ay siya po'y binanggit na King of King. Prinsipe ng kapayapaan. The same. Kaya dito po ay meron po talagang hiwaga na atin pong makikita. Ngayon, yung tanong ko po kanina kung bakit tinapay at alak ang ibinigay ni Melchizedek nang makasalubong niya si Abraham galing po sa tagumpay sa labanan. Bakit tinapay at alak? Okay, tingnan niyo po. Si Jesus Christ po, ano po ang kanyang ibinigay sa atin? Tingnan niyo po. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23-24, tingnan niyo po ang ibinigay ng ating Panginoon. Matapos po siyang dakpin, kaharap po ang kanyang mga alagad. Sabi po diyan sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23-24, sabi po ni Jesus, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So makikita po natin, yung tanong po natin kanina, bakit ang isang tinatawag na high priest, saserdote magpakailan paman na si Melchizedek, bakit tinapay ang kanyang ibinigay sa lingkod ng Diyos sa si Abraham? Dito po makikita po natin si Jesus Christ sa kanyang kapanahunan. Pinagpira-piraso ang tinapay sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, ito ang aking katawan, tanggapin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Napaka meaningful pala nung tinapay. At yung tinapay po pala na yun, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, yung tinapay niyang pinagpira-piraso bago po sa dakpin sa Garden of Gethsemane ay kanya pong sinabi, ito ang aking katawan. In the book of Matthew chapter 26 verse 26, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Matapos niyang pagpira-pirosahin, yung tinapay na literal, na kagaya ng tinapay na dala ni Melchizedek, na kanyang ibinigay kay Abraham,
Napaka-meaningful po pala nun. Hindi po pala pangkaraniwan regalo yon. Meron po palang ibig sabihin yon, sapagkat dito po sa panahon ng New Testament, dito po'y makikita po natin na mismong si Jesus ay may ibinigay sa ating lahat. Yung kaniyang katawan. Nang sabi niya, kanin niyo ito, tanggapin niyo ito. Ito ang aking katawan bilang pag-alaala ninyo sa akin. Ang katawan ng ating Panginoon na hinampas, inulos, sinuntok, nasugatan. Ito ang katawan niyang ibinigay sa atin. John chapter 3 verse 35, Jesus said, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Church, ang isang taong tunay na nakakilala, nakatagpo sa pinakamahalaga sa ibabaw ng mundo na walang iba kundi si Jesus Christ, na siya ay buong puso, buong pagpapakumbaba, na lumapit, nagpasakop, nagpakumbaba, at sumunod. Sabi ng Panginoon, whoever comes to me will never go hungry. Hindi po kagutumang literal, pisikal, ang binabanggit dito ng ating Panginoon. Na sa sino mang bawat lalapit, magpapasakop, at susunod ng tapat sa Kanya, ay hindi na magugutom. Alam niyo po ba kung anong kagutuman yon? Maraming tao gutom sa katagumpayan ng buhay. Maraming tao gutom sa pag-asa. Maraming tao gutom sa kaligayahan. Maraming tao gutom sa kapayapaan, kaligayahan. Pero ito ang ipinapangako ng Panginoon. Ang sinumang lalapit sa akin, ang sinumang ako'y kikilanlin, ang sinumang susunod sa akin, ay hindi na magugutom. Bagkus siya'y laging mabubusog sa kaligayahan, sa kapayapaan, sa pag-asa, sapagkat ang source ng tunay na matagumpay na buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat hindi po tayo sumusuntok sa buwan. Kung bakit po tayo ay naglilingkod, nagpapasalamat, kung bakit po tayo ay sumusunod, kung bakit po tayo ngayong araw na ito ay nag-e-effort, ating pong isinasara ang ating mga hanap buhay, ang ating mga commitment ay ating po munang kinakat, sapagkat yung araw ng linggo ay ang first priority po natin dapat lalapitan, pasasalamatan, papupurihan ay ang ating Panginoon, sapagkat siya ang may sabi, ang sinumang lalapit sa akin. I am the bread of life. Ako yung tinapay ng buhay, na kung papaano ang tinapay na literal po ay nagbibigay ng kabusugan. Ganon din po ang ating Panginoon. Spiritually speaking, magkakaroon tayo ng kabusugan, satisfaction sa ating buhay, na merong kapayapaan, pag-asa at kagalakan kapag tayo ay patuloy na si Jesus Christ ang ating inuuna sa ating buhay. Kaya ang sabi nga niya sa Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Siya din po ang may sabi po niya. At siya din po ang may sabi, ako ang tinapay ng buhay. Kapatid, gusto mo bang maging masaya, matagumpay, puno ng pag-asa, puno ng kagalakan ng buhay mo? Si Jesus ang may sabi, I am the bread of life.
Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me, Jesus said, will never be thirsty. Bread means the body of Christ. Very symbolize yung pong tinapay. Yan po pala ay ang katawan ng ating Panginoon. Kaya yan din po pala ang dalang regalo na ibinigay ni Melchizedek kay Abraham. Tinapay. Hindi simpleng tinapay yun. Sapagkat dito'y naintindihan natin, ang tinapay na yun ay katawan ng ating Panginoon. Tanong, ano ang dulot ng katawan ng ating Panginoon? Ang dulot po ng katawan ng ating Panginoon, mga kapatid, healing, protection sa sakit at karamdaman. Ulitin ko po, ang dulot ng katawan ng ating Panginoon, healing, protection sa sakit at karamdaman. Tingnan niyo po, sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang kamatayan ng ating Panginoon, ang hirap na kanyang dinanas sa ibabaw ng krus, sa ibabaw ng bundok ng Calvary sa Israel. Ito ang naging dahilan kung bakit yung ating mga kasalanan ay pinatawad ng ating Panginoon. At kung bakit yung ating mga karamdaman ay pinagaling ng ating Panginoon. Mga kapatid, every time na meron kayong pinagdadaanan sa buhay, every time na meron po kayong mga negative and difficult situation o anumang uri na sakit at karamdaman, lagi lang po nating alalahanin ang mga latay at sugat at kamatayan ng ating Panginoon sapagkat siya ang sagot sa lahat ng ating pinagdadaanan na hindi maganda. Tinubos niya ang lahat ng ating kasalanan. Pinagaling niya ang lahat ng ating sakit at karamdaman sa pamamagitan ng mga sugat na kanyang natamo sa mga sundalong Hudyo. Kaya very powerful ang katawan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, nang pagpira-pirasuhin niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga unang manampalataya, sa mga unang alagad, tanggapin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan at bilang pag-alaala ninyo sa akin. Isaiah chapter 53 verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kaniyang tinanggap. Kung bakit siya nasugatan, kung bakit siya namatay, kung bakit nagtamo siya ng napakaraming sugat sa kanyang katawan, dahil sa ating mga kasalanan. Kung bakit tayo gumaling, kagalingang espiritual, kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman, dahil sa mga sugat na tinamo ng ating Panginoon mula sa malulupit na sundalong Hudyo sa walang humpay na pagpalo sa kanya ng mga latiko na may sima sa dulo, na kapag ito ay ipinalo sa kanyang katawan, saan man siya abutin, sa ulo, sa dibdib, sa likod, sa paa, sa hita, kumakapit at kapag binatak, sumasama ang kalamnan at nag-iiwan ng malaking uka sa kanyang katawan.
Kaya sabi ng Bible sa Aklat ng Awit, chapter 22, kung nagkakamali, hindi mo makikilala ang Panginoon that time matapos siyang pahirapan kung siya'y tao o hayop. Hindi mo siya makikilala. Sabi ng Aklat ng Isaiah, hindi mo siya madidistinguish kung tao ba siya o hayop sa sobrang torture na ginawa sa ating Panginoon. Tayo po, napakapalad mga kapatid. Hindi na po natin kailangang pandanasin na tayo ay papaluin, bubugbugin, ipapako sa krus para lang patawarin. Sapagkat sabi ng Panginoon, ito ang aking katawan. Ang sinumang lalapit sa akin, ang sinumang mananalig sa akin, ay hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Maraming tao uhaw sa kaligayahan. Maraming tao uhaw sa kapayapaan. Kung bakit ang mga taong ito ay nagagawa ng isang pasya sa buhay, nakitilin ang kanilang buhay, sapagkat uhaw sa pagmamahal, uhaw sa kagalakan, uhaw sa kapayapaan, kaya tinatapos ang buhay. Pero ang bawat isang taong tunay na magpapakumbaba at lalapit at sasampalataya at susunod sa Panginoon, sabi ng Lord, dadaloy sa inyo ang tubig na nagbibigay buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. John chapter 10 verse 10, sabi ni Jesus, kaya lamang paririto ang kaaway upang pumatay, magwasak at magnakaw. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kaya ako na parito sa sanlibutan ito upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Wow! Ito po yung dapat po nating i-claim mga kapatid. Na once tayo po ay tunay na nagpasa Diyos, once tayo po ay tunay na nagpakumbaba at lumapit sa ating Panginoon, yung pangako ng Panginoon na isang buhay na ganap at kasiyasiya ay magmamanifest sa ating mga buhay, ay mararanasan po natin yon sapagkat hindi po tao ang nangako noon, walang iba po ang nangako noon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, worth it ang lahat ng ating ginagawa para sa ating Panginoon. Lahat ng ating effort, lahat ng ating sacrifices, lahat ng ating ino-offer, lahat ng ating ibinabalik, lahat ng ating ibinibigay sa Panginoon, lahat yan ay worth it at kulang pa sapagkat doon sa kanyang ginawa at ibinigay sa atin sapagkat pinatunayan niya na mahal na tayo. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that should whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life with our God in heaven. Amen? Wow! Praise God! Kaya napakapalad po ng isang tao na tunay na natanggap niya yung tinapay. Kinain niya. Sinampalatayanan niya. Tinanggap niya. Sinunod niya. Pinaglingkuran niya yung tinapay na tinanggap niya na walang iba kundi yung tinapay na yun na espiritual ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise God! Give the best clap offering for the Lord. Napakapalad po ng ating lahat. Meron tayong tinapay, tinanggap. Kasi po ni Abraham, kung bakit ka sa Pilipinas ng ikaw, ay napaka-meaningful po yun ang ikaw ngayon. Yun po pala yung tinapay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung po palang tinapay na yun. Yung po pala yung ang simbolo nun ay ang pagpapagaling, ang pagtubos, ang pagpapatawad, at ang paglilinis ng ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Ikalawang ibinigay na Melchizedek kay Abraham ay alak.
Genesis chapter 14 verse 18, sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasan Diyos, dinalhan siya ng tinapay at alak. Now, ang ating Panginoong Hesus, ano po yung kanyang ikalawang ibinigay? During that time, nung siya po ay nasa lupa sa atin. Tignan niyo po. In the book of 1 Corinthians 11:25, gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang ikalawang ibinigay ng Panginoon sa ating lahat ay ang kanyang dugo. Binigyan niya ng alak ang kanyang mga alagad. Inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. What is the symbol of wine? It is the blood of Jesus Christ. Ano po ang dulot ng dugo ng ating Panginoon Kristo? Yung katawan ng ating Panginoon ang dulot po sa ating kagalingan, proteksyon, paglilinis sa ating mga kasalanan, pagtubos sa atin. Ito po ang dugo ng ating Panginoon, ano po ang dulot sa atin? Ang dugo ng Panginoon ay proteksyon po sa salot at kalamidad. Ito po ang dulot ng dugo ng Panginoon. Dadaling ko po kayong muli doon po sa Old Testament. During that time, nang ang mga Egyptyo ay pinarurusahan po ng Diyos sapagkat ayaw po nilang i-release ang mga Israelita. Inalipin po ng mga Egyptyo sa pangunguna po ng Pero ng Egypt ang mga Israelites ng 400 years. At ayaw po silang i-release sapagkat ang gusto po ng Diyos ay ilabas na ang kanyang bayan mula po sa Egypt at dalhin po sa lupang pangako. Sapagkat yan po'y pangako ng Diyos kay Abraham. Pero dahil po ang mga Israelita ay pasaway, patuloy po naging matigas ang ulo at ayaw pong sumunod, hinayaan sila ng Diyos na maging alipin ng bansang Egypt. But dumating po ang point na nahabag na ang Diyos dahil sobra na po silang pinahihirapan. Talagang tratong hayop na po ang trato po sa kanila. Trabahong kalabaw na po ang pinagagawa sa kanila. At ito pong mga Israelita ay dumaing na po sa makapangyarihan Diyos. At gumalaw ang Diyos. Ginamit niya si Moises. Pero ang nakalulungkot ay sa tuwing pumapayag ang Pero para ang mga Israelita po'y lumabas na po ng bansang Egypt, paglalabas na po ay lagi silang pinipigil. Pero lagi po nagpapadala po ng salot ang Diyos. Pero pagkatapos po ng salot, pipigilin po ulit sila. At ito pong salot na huling darating, sabi ng Diyos, magkulong kayo sa inyong mga tahanan, kayong mga Israelita, sapagkat magpapadala ako ng salot ng kamatayan. Ang salot na ito ay lalaganap sa buong Ehipto. Lahat ng mga panganay na anak nila mula sa Pero hanggang sa pinakamababang mamamayan ng Egyptyo ay mamamatay. Lahat ng kanilang panganay na anak. At mapupuno ng pagtangis ang buong bansang Ehipto sapagkat mamamatay ang lahat ng kanilang anak na panganay mula sa Pero ng Egypt. At ang pinakapalatandaan at proteksyon, sabi ng Diyos sa mga Israelita, pahiran nyo ng dugo ng tupa o kambing ang mga hamba ng inyong pintuan. Pahiran nyo. Kapag merong pahid na dugo, lalampas ang salot ng kamatayan. Dito po makikita po natin ang kapangyarihan ng dugo.
na iniutos ng Diyos. Kapag may pahid na dugo sa hamba ng pintuan ng mga tirahan ng mga Israelita, lalampasan ng salot. Hindi mamamatay ang mga panganay na anak ng mga Israelita. Kaya sabi po diyan sa Exodus chapter 12, verse 13, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. So makikita po natin sa Old Testament, naging instrumento ang dugo ng hayop na ipinahid sa bawat hamba ng pintuan para hindi mamatay ang mga panganay na anak ng mga Israelita. At dahil walang pahid ng dugo ang mga bahay ng mga Egyptyo, lahat ng daanan ng salot, namatay on the spot ang lahat ng kanilang mga anak. Kaya ang bawat tahanan, that time, sa Egypt, lahat ay nagpalahaw sa iyakan. At yun ang naging dahilan kung bakit itong si Pharaoh ng Egypt, sabi niya kay Moises, sige, lumayas na kayo sa aming bansa. Pinayagan niya ang mga Israelita na umalis na sa bansang Egypt. At nakalaya that time sa pag-aalipin ng Egypt ang mga Israelita. So, makikita po natin, balik po tayo, napakahalaga po ng dugo. At dito po, sa Romans chapter 5 verse 9, at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya mga kapatid, dahil tayo ay tinubos ng dugo ng ating Panginoon, nang siya po'y mamatay sa krus, lahat ng dugong tumikis doon sa bundok ng Kalbaryo, yun po ang napakalaking halaga na ipinambayad at itinubos sa ating mga kasalanan. Kaya po ngayon tayo ay malaya nakakatawag ng Ama, Ama, Panginoon, Panginoon, sapagkat tayo po'y tinubos na sa kasalanan. Lahat ng taong tumanggap at kumilala at nagsisi sa pagkakasala, tunay nga na sila'y pinatawad at meron ng protection. Mga kapatid, lagi po natin sambitin, by the power of blood of Jesus Christ. Gagamitin niyo po lagi iyan. Yung dugo, yung powerful blood of Jesus Christ. Lagi niyo po yan ipapapahid. Lagi niyo po yan i-declare. Pwede niyo pong gamitin yan mga kapatid, sapagkat very powerful ang dugo ng ating Panginoon. Iko-confess niyo po, i-declare niyo po. Kapag magta-travel kayo, kapag magbibiyahe kayo, kapag magmamaneho kayo, isama niyo po yan. Father God, in the name of Jesus Christ, bind our car, the powerful, precious blood of Jesus Christ. Kapag matutulog kayo sa gabi, yung buong bakuran, yung buong kapaligiran, yung buong bahay natin, you declare your prayer by the powerful and precious blood of Jesus Christ. Pababalutan natin ang ating bakuran, ang ating buong kabahayan ng makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus, sapagkat yan ay proteksyon sa salot. Kapag tayo tunay na tapat at sumusunod sa ating Panginoon, tapos ginagamit mo yan, the power of blood of Jesus Christ, yan po ay very effective. Amen. Yan po pala ang dahilan. Yung alak na ibinigay ni Melchizedek, saserdote magpakailan pa man, na ibinigay niya kay Abraham, hindi po pala yun basta-basta alak lang. Yung po pala ay sumisimbolize ng blood of Jesus.
na proteksyon sa salot, sa kabuhayan, sa buhay ni Abraham. Kaya kung atin pong babasahin ang history, ang naging buhay ni Abraham, wala pong naging salot sa buhay niya. Sobra po siyang pinagpala. Kaya siya nga po yung tanging mananampalataya, tanging lingkod ng Diyos, na ang sabi sa kanya ng Diyos sa Genesis chapter 12, Abraham, pagpapalain kita sa lugar na pagdadalhan ko sa iyo. At ang magpala sa iyo ay aking pagpapalain. Ang sumumpa sa iyo ay aking susumpain. Pagpapalain ko ang lahat ng bansa dahil ikaw ay pagpapala at pinagpala ko. Dahil sa iyo ang mga bansa ay aking pagpapalain. Kaya sobra pong bless ang buhay ni Abraham. Sobra pong pinagpala ang buhay ni Abraham sapagkat merong nakita na hindi pambihirang katangian sa puso ni Abraham ang Diyos. Kung bakit gano'n na lang, binigyan siya ng regalo ng Diyos. At ito nga pong si Melchizedek na binabanggit ko po sa inyong hiwaga na walang record kung saan nagmula, walang history kung saan ang kanang galing. At siya po ay sinabi na saserdote magpakailan pa man, na yan po'y sinabi lang sa ating Panginoong Hesus. Sinalubong siya at binigyan ni Melchizedek ng tinapay at alak. At ito po mga kapatid, matapos bigyan ni Melchizedek ng tinapay at alak si Abraham, ano naman po ang ibinigay ni Abraham kay Melchizedek? In the book of Genesis chapter 14 verse 20, purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Listen carefully. Alam niyo po ba sa book of Genesis, that time sa panahon ni Abraham, wala pong utos ang Diyos. Ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang lingkod ng Diyos ay kailangan nilang ibigay ang kanilang mga ikapu. Wala pong utos. Pero ang hiwaga po dito, ang nakapagtataka po dito, kung ating pong papansinin, walang utos ang Diyos na ibigay ang 10%, pero ang nakapagtataka kay Abraham, wala naman pong sinabi si Melchizedek sa kanya na ibigay mo sa akin ang ikapu, sapagkat siya pa nga po ay binigyan ni Melchizedek ng tinapay at alak, pagkatapos na ibigay sa kanya at siya ay batiin, lahat ng nasamsam niyang kayamanan mula sa 5 hari at doon sa 4 na haring kinuhanan ng 5 hari, bali 9 na hari iyon na kayamanan na dala-dala niya, napakalaki po nun 10% na kayamanang iyon, pero ibinigay niya kay Melchizedek. Ito ang nakita ng Diyos kay Abraham kung bakit siya ay kinalugdan ng Diyos. Walang utos ang Diyos na ibigay niya ang 10%, pero ginawa ni Abraham. At nang utusan sa ng Diyos na yung kanyang kaisa-isang anak ay ihandog sa Diyos na napakatagal niyang prayer request, 25 years niyang inintay yun. Pero nung ibigay sa kanya si Isaac, yun ay kanyang handang patayin at ialay sa ibabaw ng bundok. Nung kanya na pong ibabagsak ang pulyal sa dibdib ng kanyang anak si Isaac, pinigil siya ng anghel ng Diyos. Sabi ng anghel ng Diyos kay Abraham, Abraham, huwag mong gawin yan. Sinusubok lang ng Diyos ang iyong katapatan. Ayon ng isang tupa, usa na nakasabit ang kanyang sungay sa puno, yun ang iyong ihandog sa Diyos. Yun po ang naging dahilan kung bakit si Abraham ay sobrang kinalugdan, pinagpala ng Diyos. Why? Sapagkat si Abraham po ay napaka-giver,
napaka-faithful, hindi masusubukan kapag siya po ay sinubok, hindi masusubukan kung ano ang meron siya, handa niyang ibalik sa Diyos. Kaya po mga kapatid, makikita po natin si Abraham po ay tapat na nagbalik ng 10%, lahat na kanya nasamsam. Mapakalaking halaga po yun. Sa ating kapanahunan, kung ating susumahin, bilyon po ang halaga nun. Pero walang utos. Hindi humihingi si Melchizedek, pero ibinigay niya. Ano naman po ang iginawad o ginawa ni Melchizedek kay Abraham nang siya po ay magbigay ng tithes kay Abraham? Genesis 14 verse 19. Ito po ang ginawa ni Melchizedek. At pinagpala ng ganito, pagpalaing kanawa Abram ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Natanggap po ni Abraham ang basbas mula kay Melchizedek. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga po ng basbas ng mga saserdote. Once na ikaw ay nabasbasan at nagdeklara, yun po ay aanihin mo na. Kung ano yung ibinasbas, binasbasan siya ni Melchizedek, pagpalaing kanawa Abraham ng Diyos ng kataas-taasan. Kaya mga kapatid, tinanggap yun ni Abraham. Naranasan ni Abraham po ang pagpapala na walang humpay mula sa Diyos na makapangyarihan. Now, ano naman po ang dulot nito sa atin? Kapag tayo po ay nagbabalik ng ating mga tithes o seed sa Panginoon, ang dulot po ng tithes o seed ay provision, protection sa ating kabuhayan. Gusto niyo po ba na may protection po yung ating kabuhayan? Gusto niyo po ba na meron pong basbas ang Diyos sa ating kabuhayan? Ito po ang dulot nito kapag tayo po ay nagbabalik ng tithes. Sa panahon po natin, may utos. Pero sa panahon po ni Abraham, walang utos. Pero ibinigay ni Abraham. Sa panahon po natin, may utos, pero maraming natitisod kapag ito na po ang pinag-uusapan. Ako po bilang pastor nyo, subok na subok ko po ang Diyos sa bagay na ito. Ako po, pag may blessing kagad dumating, kagad po inaalis ko po yung 10%, itinatabi ko na po yun. Ayoko na pong gastusin yun. Nakatabi na po kagad yun, nakaseparate na po kagad yun. At buong galak ko po yun na ibinabalik para sa Panginoon. At nakita ko po yung protection, nakita ko po yung provision ng Diyos sa buhay ko at ngayon dumadaloy sa aking mga anak. Sapagkat iyon ang pangako ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita. Sa Malakay chapter 3 verse 10 to 11. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang magkaroon kayo ng pagkain sa aking templo. Subukin ninyong gawing ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Meron pong binabanggit ang Diyos na salot. Alam niyo po ba mga kapatid? Minsan, akala po natin, maraming Kristiyano hindi po nakapagbibigay ng tithes, akala niya, nanghihinayang siya. Pero alam niyo po ba, nadadivert lang po sa iba. Mas malaki pa po ang mawawala kapag tayo hindi sumunod ng tapat. Bakit po? May salot na binanggit ang Diyos. Hindi ko na padadala ng salot ang inyong mga lupain, ang inyong mga kabuhayan. Once na kayo ay buong-buo niyong ibinigay ang inyong mga ikapu sa aking templo. Ibubukas ko ang mga durungawan ng kalangitan
upang ibuhos ang masaganang pagpapala na walang sukat, paglagyan. Iyan po ang naranasan ni Abraham. Kahit wala pang utos, wala pang pangako, pero nakita ng Diyos ang kanyang pagiging cheerful giver. Bumukas ang biyaya ng kalangitan sa buhay ni Abraham. Alam niyo po ba kung bakit napakayayaman po ng mga hari po ng Middle East, ang Saudi Arabia, ang Dubai, ang Iraq, lahat po ng mga hari ng Middle East, lahatin nyo na po, yan po'y galing sa lahi ni Abraham. Sapagkat si Abraham po ay nagkaanak sa kanyang alipin na si Ismael. During that time, hindi po magkaanak ang kanyang asawang si Sarah Baog. Kaya pumayag po si Sarah na sipingan ang kanilang aliping babae at nagkaanak po. Ang anak po nito ay si Ismael. At nung magkaanak na po ngayon si Sarah, ito nga po ay si Isaac. Pinalayas po ni Sarah ang anak ni Abraham sa kanyang alipin na si Ismael kasama ang nanay. Pinalayas. Pumayag naman po si Abraham sapagkat may katuwiran niya po si Sarah. Paalisin mo na yan. Wala yang mana tatatanggapin. Magiging parte sa anak natin na si Isaac. Pero hindi po pumayag si Abraham na hindi niya basbasan ang kanyang anak. Kaya sabi ko nga po sa inyo, napakalaga nung basbas, nung benediksyon. Alam niyo po, ibinasbas po kay Ismael, ni Abraham, Ismael, ikaw ay pagpapalain. Lahat ng iyong magiging angkan ay pagpapalain ni Yahweh. Umayo ka, aking anak, Ismael. Alam niyo po nangyari, lahat ng naging lahi ni Ismael, yan po ang mga Muslim. Pansinin niyo po, lahat ng Muslim country ay isa sa pinakamayayamang bansa sa buong mundo dahil sa oil reserve, dahil sa langis. At ang lahi po ni Isaac ay ang mga Israelita. Ang lahi po na nasa bansang Israel. Kung bakit ang bansang Israel ay sinlaki lang po halos ng Palawan, napakaliit na bansa. Pero pansinin niyo po, pinagtutulong-tulungan, hindi po matalo. Bakit? May pangako ang Diyos sa lahi ng mga Hudyo. Napakaliit na bansa, pero napakayaman. Napakaliit na bansa, pero napakatatalino, napakarunong. Ang pangako ng Diyos ay nangyari sa lahi ni Abraham, sa Muslim at sa mga Israelita. Sa paanong paraan? Dahil naging tapat sa pagbibigay, pagsunod si Abraham sa Diyos. Mga kapatid, yung deklarasyon ko sa atin lahat na mararanasan natin ang kalayaan, ang pinakamataas na pabor na mula sa Diyos. Mamamangha ka, magugulat ka, hindi ka makakapaniwala. Kapatid, ang susi, itong ginawa ni Abraham. Sabi ng Diyos, subukin ninyo ako. Test me in this. Mga kapatid, sa pagpasok o bago pumasok ang year 2025, bakit hindi nyo subukin ang Diyos? Nagpapasubok ang Diyos. At yung pong inyong mga ibinibigay na mga kaloob na yan po lahat ay ginagamit natin para po sa kaluluwalhati at ikakatagumpay ng ating Panginoon. Everybody stand up. Church, tayo pinag-aasam ng isang buhay na mapayapa, isang buhay na matagumpay. Tayo pinag-aasam ng isang pinagpalang buhay. Ang susi po, mga kapatid, meron tayong tinapay ng buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. I challenge you, my beloved brothers and sisters, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong lilihis. Sabi ng Panginoon,
lumapit kayo sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang sino mang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Kapatid, nais mo ba na hindi na mauhaw sa kaligayahan, sa kapayapaan, sa katagumpayan? Mapalad tayo sapagkat meron tayong tinapay ng buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon. Nais mo ba ng proteksyon, assurance sa iyong buhay, sa iyong pamilya, kapatid? Meron tayong blood of Jesus na pwede nating gamitin. Patuloy tayo magpabalot. Patuloy nating alalahanin ang katawan at dugo ng ating Panginoon every time sa ating buhay. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang nangyayari sa ating buhay, kapatid, lagi nating alalahanin. Lagi nating isipin ang hirap, pasakit, sakripisyo, pag-ibig ng ating Panginoon sa iyo at sa ating lahat. At magdulot iyon ng wagas at tapat na pagsunod, pagmamahal, kapakumbabaan para sa ating Panginoon. Kapatid, nais mo ba ng proteksyon sa iyong hanap buhay, sa iyong source of income? Kapatid, ang Diyos ay naghahamon. Siya ang may sabi in the book of Malachi chapter 3 verse 10, subukin niyo ako sa bagay na ito. Ibigay niyong buong buo ang inyong mga ikapu. At ang pangako ng Diyos, bubuksan ko ang mga bintana at pintuan ng kalangitan upang ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala na walang sukat, paglagyan. It means overflowing blessing comes from our God the moment na magawa natin yung kanyang utos, yung kanyang hamon. Kapatid, I challenge you this coming year 2025, kung nais mo na mag-overflow ang inyong kabuhayan, kung nais mo na mag-overflow ang pagpapala sa iyong buhay, sa iyong pamilya, i-grant natin ang challenge ng Diyos. Di tayo mabibigo sapagkat ang Diyos ang nangako. Lord, salamat sa umaga pong ito. Pinupuri po namin kayo, O God. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sapagkat patuloy na ipinuunawa niyo po sa amin, O God, ang mensaheng ito, Father God, na napaka-meaningful ng regalo ni Melchizedek, saserdote magpakailan paman, kay Abraham. At kung bakit naranasan ni Abraham ang isang pinagpalang buhay, naranasan niya ang overflowing provision, overflowing favors, blessing mula sa inyo, sapagkat nandun po ang katapatan, ang kasiyahan na patuloy pong sumunod, magkaloob, magbalik, magbigay para sa inyo. Salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo, O God. Pinasasalamatan po namin kayo, Father God. At ako po'y naniniwala na kilang Diyos amang banal, meron kayong ginawa at patuloy kayong may gagawin sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. Oh,